Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white cookies! White Rose Papaya, wow, white cookies! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips kung paano pagsabayin ang pag-work from home at pag-work out. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa mga nanay na naka-work from home, jam-pack ba ang inyong schedule at nahihirapan ka ng isingit sa oras mo ang pag-workout? Narito ang ilang tips para ma-achieve mo ang iyong #body goals at the comfort of your home. Una, mainam ang pagkakaroon ng morning routine.
maglaan ng oras para makapag-ehersisyo bago magtrabaho. Gamit ang iyong yoga mat, simula ng araw sa pag-stretching. Bukod pa dyan, magkaroon din ng pair of weights or dumbbell malapit sa iyong work area. Habang ikaw naman ay nasa isang virtual meeting, ikonsidera ring gawin ang ilang arm movements or standing balances. At tuwing lunch break, huwag kalimutang maglakad-lakad sa loob lamang ng iyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nakapag-relax ka na. Trabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 10 ng buwan ng Pebrero. Ika-3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na isumiti na sa opisina ng House Speaker. 21 priority measures ng LEDAC aprobado na. Panukalang travel tax abolition kasama sa pinaaapura ng Pangulo. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kumasa sa hamon na debate ni Senator Rodante Marcoleta. Sige nga. Singil ng Meralco ngayong Pebrero, tataas. Kaso naman ni Mary Jane Veloso, nire-review na ng Office of the Executive Secretary. Dating House Speaker Jose De Venecia Jr. yumao na. Naku, nakikiramay po tayo. Bilang namatay sa paglubog ng ferry sa Basilan, umabot na sa 51. 5 pang katawan o bangkay na-recover. 32 barangay sa Kamalig at Ginobatan, Albay na balot ng abo mula sa Bulkang Mayon. 4 na turista na paulat na pumasok sa permanent danger zone sa Taal Volcano. Iniimbestigahan ng mga tahanan ng Coast Guard. 15 taong gulang na binatilyo pinagsasaksak ng kapwa estudyante, patay sa Maynila. Grabe. At Camarines Sur Governor El Rey Villaferte isosoli ang trophy na napanalunan sa Manguti Golf Tournament sa Alabang Golf and Country Club. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino Boje III ang kopya ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Formal nang naitransmit ni Secretary General Cheloy Garafil ang ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente na isinampa kahapon ng civil society leaders, legal practitioners at mga religious leaders. At ito'y inendorso naman ni Congresswoman Laila de Lima. At ang mga reklamo ay kinabibilangan ng betrayal of public trust dahil sa questionableng paggamit ng confidential funds, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, plunder, bribery, at iba pang tinatawag nilang high crimes. Naniniwala si De Lima na malakas ang ebidensya laban sa Vice Presidente base sa mga dokumento mula sa Commission on Audit na hindi maipaliwanag kung saan ginamit ang milyones na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw.
Samantala, naniniwala ang mga petitioners ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na malakas ang kanilang mga ebidensya para tuluyang mapatalsik sa pwesto ang vice-presidente. Tinanggap kahapon ni House Secretary General Cheloy Garafil ang ikatlong impeachment complaint na isinampa ng mga grupo ng mga abogado at religious group at i-endorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ayon kay Attorney Armando Vergil Ligutan, legal counsel ng mga petitioner, hindi nagsisinungaling ang mga dokumento kung paano dinaya ang mga listahan ng mga recipient para palabasing nakinabang sa confidential funds. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Ligutan. This case can stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Why? Because the Vice President, their two offices, submitted fictitious names as alleged recipients of these millions of pesos entrusted to her. We have certifications from the Philippine Statistics Authority saying that these individuals do not exist. They were not born, they're not dead. They are what they are, fictitious. Dagdag pa ni Ligutan, lalong titibay ang mga ebidensya sa kahandaan ni Ramil Madriaga, dating aide ng vice-presidente na titestigo sa sandaling matuloy ang impeachment process. Samantala, nagaya naman ng ang kampo ng kontratistang si Sara Diskaya ng petition for bail sa korte para sa walang piyansang kasong malversation kaugnay sa kinasasangkotang flood control scandal. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, abogado at tagapagsalita ng mga Diskaya, naghain din ng kaparehong petisyon ng kanyang kliyente na si Maria Roma Diskaya Rimando ng St. Timothy Construction na pamangkin naman ni Carly Diskaya. Ipinaliwanag ni Atty. Samaniego na kahit non-available ang kaso ni Diskaya, ay may option pa rin ang mga akusado na humirit ng motion to post bail. Isaan niya ito sa legal remedy na ina-avail ng mga abogado para makapag-presenta ng ebidensyang hindi malakas ang prueba laban sa kanilang kliyente. Magkasama sina Diskaya at Rimando na nakulong sa Lapu-Lapu City Jail dahil sa kasong graft at malversation kaugnay sa 96.5 million na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Una na rin sinabi ni Atty. Samaniego na hihiling ng joint ocular inspection sa Korte si Rimando upang ipakita na nagawa naman ang proyektong sinasabing ito ay ghost project. Sabi ng abogado ng Diskaya na naapektuhan lamang ito ng mga natural na kalamidad na hindi dapat isisi sa kumpanya na mga kontratistang Diskaya. Samantala, 28 water assets kabilang ng mga yate ng ilang sabit sa flood control mess ang tukoy na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sabi sa DZRH News ni ICI Technical Working Group Chairman Aboy Paraiso, madadagdagan pa iyan dahil patuloy ang search at verification ngayon ng Maritime Industry Authority o Marina. Subject na sa pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang mga water vehicle na hindi na niya idinetalye kung kani-kanino. Una nang sinabi ni Paraiso sa DZRH na kabilang sa mga nasilip nila ang ilang yate na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico, partikular iyong pagmamayari ng Mississippi Bay Corporation. Hindi naman sinagot ng opisyal kung kasama sa sinisilip nila ngayon ang mga assets ng controversial na Siomai King entrepreneur na si Jonathan So at kanyang business partner na si Carlito Makadangdang. Tiniyak ni Paraiso na maski itago ng pilit ng mga sabit yung mga assets mula sa anomalya, mahahagilap at mahahagilap ang mga ito ng gobyerno sa tulong ng makabagong teknolohiya. Tinanggap naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio
ang hamon na debate ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay bukod kay Justice Carpio, ay ipinabot din ni Marcoleta ang kaparehong debate kay Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard at kay Director J. Batumbakal ng UP Institute for Maritime Affairs. Ginawa ng senador ang hamon matapos siya imbitahan ni Tariela na sumama sa biyay patungong Kalayaan Island Group para makita ang sitwasyon. Sa hamon na debate ni Marcoleta, diretsang sinagot ito ni Carpio na I accept the challenge. Ang retired Supreme Court Justice ay kilalang aktibo sa pagsusulong ng kampanya na ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Siya rin ay tinuturing na isa sa primary architects ng matagumpay na legal victory ng bansa sa The Hague, the Netherlands noong panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Samantala, winelcome ng sandatahang lakas ang inisyatiba ng Philippine Coast Guard na imbitahan ang ilang opisyal ng bansa para makita ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng hamon ni Philippine Coast Guard spokesman for West Philippine Sea Commodore J. Tariela kay Senator Rodante Marcoleta na silipin ang Kalayaan Island Group. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na suportado nila ang hakbang na makasama ang ilang opisyal sa Maritime Domain Awareness o MDA flight. Pero kung maritime cooperative activity ng AFP at mga kaalyado ang tatanungin, dumistansya si Trinidad at sinabing kailangan pa rito ng karampatang guidance mula sa General Headquarters. Hindi man direktang sinagot ni Marcoleta sa pahayag nitong i-give up ang Kalayaan Island Group na nasa labas ng Exclusive Economic Zone, giniit ni Trinidad na kasama ang teritoryo sa mandato nilang protektahan alinsunod sa saligang batas. Narito si spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. I would like to leave the statements as they are. So far as the AFP is concerned, napakaliwanag ng ating mandato, and this is stated in the Constitution itself. We know the limits of the Philippine territory. It is our mandate to protect national sovereignty, to ensure the integrity of the national territory, all the way up to our 200 nautical mile EEZ, and the regime of islands covering KIG, which is beyond our EEZ. Samantala, sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, may 14 pang Chinese vessels na nakakalat sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Pag-asa Island nitong nakaraang linggo. Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na kasama sa national territory na kanilang mandatong bantayan ang Kalayaan Island Group, KIG, at ang Baho de Masinloc alinsunod sa ating saligang batas. Ito ang reaksyon ng AFP spokesman Admiral Roy Vincent Trinidad sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na ipamigay na lamang ang Kalayaan Island Group dahil nasa labas daw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ni Trinidad, tuloy ang kanilang mandato na alagaan ang pambansang soberenya at kapakanan ng mga Pilipino, kabil na umano ang pagpapatupad ng prinsipyong hindi sila magsusuko ng kahit isang pulgada ng teritoryo hango sa direktiba ng ating Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nainsulto ang alkalde ng Kalayaan sa Palawan sa pahayag na isuko na lang ang Kalayaan Island Group upang maiwasan ang gulo. Sa panayam sa DZRH 2x2, aminado si Kalayaan Palawan Mayor Billy Alindogan na nasaktan at hindi siya sang-ayon sa mga naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Git ng alkalde, kahit may magkakaibang interpretasyon sa issue sa West Philippine Sea, ay dapat magkaisa na lang kung paano madedevelop ang
lugar. Kasabay nito, pabor si Alindogan na imbitahan si Senator Marcoleta at iba pang senador upang maunawaan anya ang aktwal na kalagayan ng mga residente sa Pag-asa Island. Narito si Alindogan. Bagamat personally hindi ako sang-ayon sa pananaw ni kagalang-galang si Senator Marcoleta, kami po, ako bilang lingkod bayan at punong bayan ng Bayan ng Kalayaan, mas focus namin ang aming atensyon kung papaano itaguyod ang kapakanan ng mamayan at hinihiling din po namin mas mabuti po at maganda na ang marinig namin ay pag-usapan papaano makapagdala ng higit pang development sa ating Yun. Ikinabahala naman ni Congresswoman Laila de Lima ng Mamayang Liberal Party List ang naging pahayag ng mag-amang Marcoleta sa isyu ng West Philippine Sea. Ayon sa kongresista, sa halip na kampihan ang dayuhan na nambubuli sa mga kababayan natin, dapat ipagtanggol ang ating dangal at soberenya. Sinabi ni De Lima na hindi tayo nag-uudyok ng giyera at priority lamang na ipagtanggol ating karapatan at kinikilala rin ng international law. Una rito sinabi ni Senator Marcoleta na ibigay na lamang daw ang Kalayaan Group of Islands sa China para wala ng gulo. At kumambi pa ang kanyang anak na si Congressman Paulo Marcoleta na kung sakaling magkaroon daw ng giyera ang Pilipinas at China, ilagay daw sa front line si Commodore J. Tariela at ilang pang senador na kumukwestiyon sa pag-aangkin ng China. Samantala, kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na nananatiling matibay at patuloy pang lalakas ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang larangan gaya ng depensa at seguridad, kalakalan, ekonomiya, edukasyon at kalusugan. Ito ang sinabi ng Pangulo sa paglulunsad ng Special Anniversary Logo para sa pagdiriwang na ika-80 anibersaryo ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa kanyang pananalita, binigyan diin ni Marcos na sa loob ng 8 dekada ay napatunayan na ng Amerika ang pagiging mapagkakatiwalaang kaibigan, matatag na partner at hindi natitinag na kaalyado ng Pilipinas. Pinuri rin ng Pangulo ang US-Philippine Society at si Ambassador Jose Manuel Babes Romualdez sa patuloy na pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Bilang ASEAN Chair ngayong taon, umaasa si Pangulong BBM sa patuloy na suporta ng Estados Unidos at inaasahang muling bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump para sa nalalapit na ASEAN Summit. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Naku, bad news sa mga misis, mga ateng. Dahil ang Meralco ay magtatas daw ng sigil ng kuryente ngayong buwan ng Pebrero. At kaso naman ni Mary Jane Veloso, yung pong ginawang mule mahabigan at tagadala ng droga, nire-review na ng Office of the Executive Secretary. At 32 barangay sa Kamalig at Ginubatan, Albay. Naku, nababalik na abo matapos na namang magbugan ng abo ang bulkang Mayon. At isang 12 taong gulang na binatilyo pinagsasaksak ng kanyang kapwa estudyante sa Maynila, patay. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ay Kuyang Larry Francisco, aloha. Alas 4:29. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones! NBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
it. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dala. Break time! Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:37 ng hapon. Standby sa ating mga reports. Standby ulit Narciso ang Pangulong Marcos. Pinatatrabaho ang anti-dynasty law sa mga mambabatas. May mangyari kaya? At paghiraman naman ng mga senador sa pamilya ni dating House Speaker Joe De Venecia, aboy bumuhos. Standby sa ating mga reports at mga sundalo hindi apektado sa pamulitika sa Kalayaan Land Group. At happy birthday muna kay kay Mista, ha? Para po sa mga nakilala kay Mista Chris Acosta ng PMA Sandigan 82. Magaling namin Mista ito, ha? West Pointer, ha? Nag-aaral sa West Point Academy sa US of A. Happy birthday din kay Kuyang Mayor Jojo Miro ng San Pablo, Isabela. Happy birthday Kuyang, naragsak ka pa nagkasangay. Kay Kuyang Colonel Doming Soriano, Kuyang Greg Lalo, at ganun din kay Kuyang Colonel Bert Ocon, Attorney Estrella Elamparo, Francisco Chito Saldariaga, Noble Dantebo, at ganun din kay Luffy Estoperes, Kuyang Rufino San Juan V, Kuyang Ben Padua, at Ana Ladores Garcia. Mula naman kay Archie Ladores at kay Kuyang Colonel Domingo
Soriano. At congratulations muna sa mga ini-install ngayong officers ng Bagong Bayan Masonic Lodge number 10 sa Grand Lodge of the Philippines. Or pwede kayo humabol mga brethren, ha? Ayan, ang ini-install na Worshipful Master, Kuyang Ron Erwin Esquivel, Senior Warden Judito Tapia Jr. at Junior Warden Edwin John Balaton. At bago ang ma-report, alamin mo natin kung nasa nating ninong ng bayan. Abay, ang ninong ng bayan na si Ninong Noche Cacas ay nasa Upper Bikutan, Taguig City. Ito ay para sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo kasama ang MX3. Ninong Noche. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ninong Noche Cacas, please come in. Sino ang maswerteng bibigyan mo na Aguinaldo ngayon, Noche? Nako, Lakay, Mr. Teya, nakita lang yung mobile ng DCRS. Lumabas na agad itong ating winner na napakaswerte. Dahil napakarami din nating listeners dito, Lakay, at viewers sa lungsod ng Taguig, lalo-lalo na dito sa may Upper Bikutan. At maswerte yung ating winner ngayon na Lakay. Anong pangalan ni Kuya? Ano mo, tatay? Naimbag siguro ma-share Lakay Mayor Dio Makalma, sir. Aba, naimbag nga bala mo, Apo. Anya tinagan mo, Apo? Anya, nakakuti si Abdullah J.R. Obeda. RC Abdullah. Si Abdullah J.R. Obeda. Abeba, ayan, Obeda. Abeba, Obeba, ayan, aba. Kuyang Corpus. Ayan, Good afternoon po, Lakay. Ayan, Kuya Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilocanong Muslim. Ayan. Jay Abra, si Nakikilang. Kasta po. Ayan. Abay, mabutit na huli mo si Noche Cacas. Dito, napadaan po ako dito eh. Dito po ako, sir eh. Ayan. Ayan, Kuya Abdullah. Ayan, alam kong ayoko ng pagtagalin pa. Baka mamaya ay maibul sa paninot siya ang Aguinaldo mo. Ibigay ka agad ang 1,000 para kay Kuya Abdullah. Ayan. Sir. Sir, Mayor, Lakay Dio Makalma. Ay, awan anyaman na, Apo. Ayan, Lakay, dahil maswerte ka at talagang nagulat din ako, Ilocano ka rin pala, no? Half Bisaya ako, half Ilocano rin. Half, Lakay. Half, ayan, balik Islam. Ayan, Balik Islam, sir, balik Islam. Balik Islam, oo. Meron ka lang agad na teka muna, asan yung 1,000 pesos. Asan yung 1,000? Di pa binibigay? Ayan, oo. Patero ko sila lang. Salamat, sir. Mayor Lakay Dio Makalma. Sir, mabalik yung mag-request ka. Na po, sukran. Ayan. Mabalik yung mag-request ka. Adat, kasi. Na quality request ka na medium or mini component na Astron. Mabalik na, sir. Mini component. Bigyan mo na mini component, medium component si Kuya Abdullah, RC Abdullah. Request mo kay Lakay Dio Makalma. Ba't di? Ibigyan ka pa namin ng mini component. Meron na. Ayan, meron na. Asa yung mini component natin? Ito follow lang. Follow. Ikaw, Noche, pumunta ka nga dito sa opisina para nagdadala ka. Ayan tuloy, hindi mo nabigyan si Kuya Abdullah ng medium component. Meron ka ng mini component. Ayan. At hindi lang dyan, dahil malakas ka pa, medyo mahina lang yung mata mo. Pero dahil sa MX3, ilinaw ang iyong mata. Salamat. MX3 package. Salamat. Okay? Yan, hawaan mo. Ayan, oo. Salamat din sa iyo, tatay, sa iyong patuloy na suporta sa DCRH. Para naman sa mga gustong manalo ng 1,000 pesos, manatiling na nakatutok sa DCRH, malay niyo naman, kayo na ang susunod na winner at swerte sa aming DCRH Malakas promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3,
Dito ako, Pili. Salamat, sir. Una po, sa DCRH, ha? So, alam ko din, medium ko mo, so, nabigatin, bay. una po, ayan, next time, ayan, pagsublik ni Noche Kaka siya tapno, ikan na ka ti radyom. Radyo lang kayo, pakita natin. Ayun. Ayun yung radyo niya, Lakay. Naku, ang liit ng kanyang radyo. Parang radyo ni ano. Yung kanyang misis lang kayo. Oo. Parang radyo ni Mr. Michael Ismaike habang nag-golf, nasa bulsa lang. Oo. Literal na mini component lang ay. Ito naman yung kanyang misis na akay sa kanya. Okay nga, Rod. Okay. Ako naman si Alex sa 27 para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas at Kuyang RC Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At siyempre, ayan. Kasi nagtatapos, Lakay. Abay, meron pa tayong winner naman sa ating Kring Kring Gonzales Panalo promo. Take it away, Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ang lakas naman ng kring-kring ng telepono ni Ate Cyril Ledo ng San Jose Occidental, Mindoro. Ayan, Ate Cyril, magandang... kuya pala. Ayan. Minsan mga pangalan talaga nakalito, ha? Unisex na kasi mga pangalan na kayo. Cyril, akala natin babae. Ayan, parang si Ate ni Cyril Cupino Jurot-Jurot. Ayan. Minsan ayan, parang yung tennis star natin, si Alex Iyala. Ayan. Ganda-ganda pero pangalang lalaki, Yes. Alex. Ayan, Kuya Cyril Ledo ng Occidental Mindoro. Magandang hapon po, Kuya Cyril. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ayan, Kuya Cyril, hindi na kita pahihirapan, ha? Ayan, baka maputol pa ang linya natin sa telepono. Ayan. Ang tanong ko po ay anong himpilan ng radyo ang number 1 sa Metro Manila, Mega Manila at nationwide? At number 1 pa sa survey ng Kantar. Ano istasyon yan, Kuya? Siyempre po yung DCRH. Ang galing-galing mo talaga. Unahan sa Pilipinas. Ang galing-galing mo talaga, Kuya Cyril. Isa kang henyo. Congratulations, Kuya Cyril. Ayan, bibigyan ka ni Miss Wina Hesoro Binauhan ng limpak-limpak na premyo, Kuya Cyril. Huwag mo ibababa yan. At yung panalo mo ay ifa-fax na lang niya. Ayan. I-email na lang. Ayan. Ipa-photocopy pa. Yes. Maraming salamat, Kuya Cyril. At ngayon, hatawin nga natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Kumusta ang Presidente Bonget ngayon? Oy, Apo Presidente, ay agwa ka, masapol mo ti vitamins, Apo, ha? Medyo kumut-kutong kapay. Ayan, agpalok magkabaset. Ayan. Oo nga. Kana apay inikamot di jobos di buok mo na po. Yan. Natartarake ka no kwa. All black. Salt and pepper. Ayan. Maganda yung buok mong salt and pepper, Apo. Ayan. Ang Pangulong Marcos pinatatrabaho ang anti-dynasty law sa mga mambabatas. Urgent ba ito, Apo Presidente Bonget? RH14, please come in, Let Narciso. Lakay, Mr. Humingi ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas tungkol sa estado ng panukalang anti-dynasty law. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, unang kinumusta ng Pangulo sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ang anti-political dynasty. Ito ay dahil nais niya ng Pangulo at ng taong bayan na maisabatas ang panukala sa lalong madaling panahon. Sabi ni Castro, iniulat ni Senator Riza Ontiveros na nagsasagawa na ang Senado ng public consultation. Kaugnay nito na sinimulan sa Pasig City. Nakatakda rin daw silang magsagawa ng konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Kamara naman, binigyan diin ni House Speaker Faustino Boji III
na magsasagawa rin ang mga kongresista ng public consultation sa buong bansa. Nabatid na mayroong 14 na versions ng anti-political dynasty bill ang naihain sa Kamara, kasama ang bill na ang authors ay sina Speaker D at House Majority Leader Sandro Marcos. Samantala lakay din natin ni Pangulong Marcos. Bago yung bati ni Pangulong Marcos, shout out. Ayan. Kanino shout out lakay? Ayan, sa mga Marcos, sino matitirang politiko? Ayan, mauubos sila, ha? Manang Aimee, Pangulong Marcos, Congressman Sandro. Ayan. Si Gov pa. Si Governor Matthew Marcos Manotok. Ayan. Sino matitira sa kanila? Ay lakay, ano pa lang naman nasa proseso pa ng Hindi pa natin sure. Presidente, yung bigay na version at doon pa lamang niya malalaman kung alin ang maganda at kanyang susuportahan. Akala ko, kayo naman nagpapaniwala masyado. Nag-submit na. Ipapasa pa ba? Parang gano'n ba yung lakay? Okay nga, Rod. Sinong binabati ng presidente? Lakay din natin ni Pangulong Marcos si Japanese Prime Minister Sanai Takaichi sa panalo nito sa sinagawang snap election sa Japan. Ayon sa Pangulo, ang panalo ni Takaichi at ng Liberal Democratic Party ay patunay ng matibay na tiwala ng mga Hapones sa kanyang pamumuno. Kaugnay nito, iginiti PBBM na nananatiling malapit na kaibigan at mahalagang katuwang ng Pilipinas at Japan, lalo na sa usapin ng kaunlaran at katatagan sa rehiyon. Ito sila at Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Domo arigatou gozaimasu. Let Narciso-san. Samantala, pakikiramay ng mga senador sa pamilya ni dating House Speaker Joe De Venecia bumuhos. Idatay mo balitang yan, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, bumuhos ang pakikiramay ng mga senador sa pamilya ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. o kilala sa tawag na JDV o Manong Joe. Ayon kay Senador Loren Legarda, kinalungkot nito ng natanggapang balitang sumakabilang buhay na si JDV. Agad nitong ipinarating ang pakikiramay sa may bahay nito si Congresswoman Gina De Venecia ng Pangasinan at sa buong pamilya. Sabi ni Legarda, maaring hindi siya senador ngayon kung hindi siya nirecruit ni JDV noong 1997. Tinawag niyang isang tunay na statesman si JDV na nakahandang ibahagi ang kanyang husay at kaalaman para sa senador na wala ng bansa ng isang mahusay na leader at statesman. Ang maalala ni Legarda ay hindi ang mga titulo na nakamit ni JDV kundi ang kanyang sinserong pananalita na pampalakas loob, tunay na paggabay at pagtiyak ng iyong pananaw at gawa ay mahalaga. Para naman kay Senador Francis Chis Escudero, si JDV ay matiyaga sa paggabay sa mga kagaya niyang bagitong congressman. Turing ni Escudero ay champion of peace si De Venecia dahil mas pinipili nito lagi ang dialogo. Noong panahon niyang bilang Senate President ay naprobahan nilang Senate Resolution 1142 na kumilala sa kanyang buhay at legasiya sa lipunan. Nakiisa rin si Senador Joel Villanueva sa pakikiramay sa pamilya ni JDV. Hindi niya makalimutan kung paano nila giniya at pinayuhan lalo na siya na tinawag na Benjamin o pinakabatang congressman ang pumasok sa Kamara bilang tinatawan ng Sibak Party List. Para naman kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, malaking bahagi ng estilo ng kanyang serbisyo ay utang niya kay JDV. Ito ay ang kanyang pagiging consensus builder. Makikinig muna bago magdesisyon para sa ikabubuti ng lahat. Sa katunayan, sabi ni Zubiri, lagi siyang binibiro ng mga kasamahan at tinatawag na JDV Jr. Sa panahon umano niyang speaker ay marami sa mga bagitong congressmen ang nakilala dahil lahat ay kanyang hinihimok at hinahayaan na magsalita at makibahagi sa debate sa anumang issue at walang pinipigilan. Narito si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Totoo lang, Mr. President, it was the great Joe De Venecia who taught us to listen instead of dictate. And as a matter of fact, when he was speaker, he allowed us. Yes, it was a consensus always, and he allowed us to speak our minds. It was during his speakership na hindi po bawal makipagdebate. Diyan po kami sa Kongreso, kaya nag-shine po kami. Ako, Senator Alan Cayetano, si Senator Chis Escudero, Senator President Noynoy Aquino, Senator Joel, and the likes who were able to be under his watch
were able to shine because he allowed us to freely discuss our minds in the floor and be able to debate on all the issues that were prevalent during those days. Diyan na Raymond sumikat sina Senator Congressman Subiri, sila diyan sumikat yung Spice Boys sa Kamara de Representantes. Oo, panahon niya yun, Mayor, na kasi binibilang namin parang 5 times na naging speaker si JDB. At yun yung mga batang kanyang, kumbaga lumaki sa kanya, nagsimula at lumaki sa kanya, ayun na tumayog yung kanilang karir sa politika. Pero Raymond, dinangkat na ba ni Congressman Senator Marcoleta ang pagpahayag? Ayan, kumasa na si Justice Tony Carpio Tarriela na makidebate kay Senator Marcoleta. Payag ba siya? Siya ang naghamon. Ayan, kumasa na sila. Galing naman sa kanya yung galing naman sa kanya yung... Kaya nga, ngayon tinatanggap na, anong sabi niya? Baka umatras siya, baka matyope. Hindi namin nakausap. Mayor, pero maghintay tayo ng susunod na kabanata dahil baka magaya nung una na i-give up na, nung huli, wag daw. Yung mga... yung mahirap yung ganun. So, antayin natin, Mayor, kung ano yung masusunod na kanyang maging pahayag. Okay. Kaya binibiro namin yung kanyang mga staff na kung ba makapagunta sila ng Kalayaan o Pag-asa Island, sasabit kami uli. Kaya nagkakatawanan na lang kami dito para makabalik doon sa napakagandang lugar ng Pag-asa Island, Mayor. Okay. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Raymond. At dito natin makita po mga kaibigan kung ang Senator Rodante Marcoleta ay hindi po tsope. Ayan, pagka umatras siya sa debate, ngayon siya ang naghamon abay, tatawagin siyang tsope. Tanga. Ano ba, Senator Dante? Ayan, saan magdidebate, ha? Sa Plaza Miranda ba? Sa Quirino Grandstand? Sa Rizal din ba? Rizal Park? Standby, Milky Regular Standby, Edniel Parosa. Oras Misteya. Ganap ng alas 4:57 ng hapon. DCRH number. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang
ang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga TV. Atin ang Kamara de Representantes. Committee report ng House Committee on Justice na nagdedeklarang insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos sa pagbobotohan ngayon sa plenaryo. Pero sabi ng bubit nating Congressman Manang Milky, approve without thinking yata. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Lakay at kaya tapos na yung botohan. At Yan, sabi ko na nga ba 284 ang pabor, 8 ang tutol at 4 ang nag-abstain. Pinagtibay na ngayon sa plenaryo ang rekomendasyon ng House Committee on Justice na nagdeklarang insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tumayo ang mga kinatawan ng malalaking political party at nagpahayag ng suporta sa committee report ng Justice Committee, kabilang dito ang Lakas CMD, National People's Coalition, National Unity Party at iba pa. Ang nilalaman ng Committee Report 111 sa ilalim ng House of Resolution 746 ay binasa sa plenaryo ni Batangas Representative Jervil Luisto ang chair ng House Committee on Justice. Muling tiniyak ni Luisto ang bawat alegasyon sa impeachment complaints ay masusing himay at inlakay ng mga miyembro ng komite. Base sa House rules, kahit dineklara na ng komite na insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints, kailangan pagbotohan ang committee report sa plenaryo. Tumayo si Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List at sa kanyang manifestation, tinawag niyang premature ang agad na pagbasura ng komite sa impeachment complaints laban sa Pangulo dahil hindi pangaganap na hinimay ang mga ebidensya. Narito ang naging botohan sa plenaryo, pinala nagbasura sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa pamagitan ng Congresswoman Janet Guerin. With 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention, House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Ayan na kaya formal lang na-dismiss ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa boto sa plenaryo, 284 ang pabor, 8 ang tutol at 4 ang abstain. Mula sa Kamara, ako So, Milky. Yes, Lakay. So, paano yan? Safe na ang presidente hanggang Next year. January kailan ba? 26. January 2026. 26 na ngayon 27. Ayan. January 27, 2027. Safe na siya, Lakay at Safe na siya. Hindi siya pwedeng masampan ulit ng impeachment complaint. Better luck next year. Bukas abangan namin mukhang maisasalang na sa orders business ang 3 impeachment complaints laban naman kay Vice President Sara Duterte. Okay nga Rod, maraming salamat Milky. Wala dito sa Kamara na kahit ako si Milky Regunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mark safe daw, Lakay. Ano na? Mark safe. Mga sundalo hindi apektado sa pamumulitika sa Kalayaan Island Group ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ida tayo mabalitang yan, RH52, Enyel Parrosa, Enyel. Kumpiyansa ang militar, Akay at Mistea na hindi sila apektado sa tinawag na pamumulitika lamang sa Kalayaan Island Group. Sabi sa Camp Aguinaldo ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa West Philippine Sea, mature ang mga sundalo na magpapatuloy lamang sa kanilang mandato.
Iginit Trinidad na nasa labas man na exclusive economic zone kasama sa kanilang tungkulin ng bantay ng Pag-asa Island batay sa saligang batas. 70 pa nagkaroon ng effective occupation ng mga Pinoy sa islang nagsisilbing sentro ng munisipalidad ng Kalayaan. Ito nag-deliver ng pangayag sa gitna ng patuloy na bangayan sa Senado hinggil sa jurisdiksyon ng bansa sa teritoryo. Pakinggan natin ang opisyal. Our members of the AFP are matured enough to delineate political discourses from our mandate to secure and protect the territory of the country. Kaugnay nito, nagbabala naman ng AFP sa maaring pakinabang o pakinabangan ng China itong isyu ng politika parehat bangayan sa Pag-asa Island. Bahagi umano ng malign influence nito ang pagwatak-watakin ng mga lider at pahinain ng posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Muli, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. The objective of foreign malign influence and intervention is to divide Philippine society, to divide Philippine leaders, to cause us to debate among ourselves, and to forget that the bigger issue ay yung nanghimasok sa ating EEZ, ang PLA Navy, Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia, their illegal presence. Ako naman sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edniel. Galing talaga ng China. Ayan, in-implement ang The Art of War ni Sun Tzu, divide and rule. Using the resources of the enemy. Ayan. Mga makabago makapili. Ayan. Samantala, balita mula sa Amerika, yumaong sex offender Jeffrey Epstein nag-hire ng isang team sa Pilipinas para pagtakpan ang mga krimen online. James Galange sa detalye. James. Balita mula sa Amerika, sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa di umano'y karumal-dumal na mga krimen ng kilalang sex offender na si Jeffrey Epstein, lumabas sa isang dokumento na hawak ng US Department of Justice na may history umano si Epstein na nag-hire siya ng isang Philippine-based keyboard silencers para itago umano'y criminal activities ni Epstein online. Natuklasan ang isang pag-uusap ni na Epstein at Al Sakal, ang asawa ng kapatid ng dating kasetahan na Epstein na si Ghislaine Maxwell, kung saan pinapalitan umano ng kanyang team sa Pilipinas ang mga negatibong impormasyon tungkol kay Epstein at pinapalitan ng mga positive content. Mas uminit ang naturang issue noong 2024 nang ipanawagan ng pagsasapubliko ng mga tinatawag na Epstein Files at pagbulgar sa iba pang malalaking taong nasa likod nito. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dami na David dyan. Ayan si Donald Trump, Bill Clinton at Prince Andrew ng United Kingdom. At bago ang iyong balitang sports, Miss Thea, isosoli ni na Camarines Sur Governor Luis Raymond Villaferte at Edward Francisco ang kanilang trophy na napanalunan sa Mango Tea Golf Tournament sa Alabang Golf and Country Club. Sa panayam ng damdaming bayan kay Governor El Rey Villaferte, sinabi nito na nalungkot siya sa inilabas na resolusyon na meron umanong anomalyang nangyari sa tournament o dayaan. Ito ay matapos bawiin ng Board of Directors ng Alabang Golf Club ang panalo ng 2 kuponan sa taon ng Mango Tea Tournament matapos magreklamo ibang players, golfers sa ipinakitang scores. Batay sa resolution ng board, 2 araw matapos ibigay ang tropeyo noong February 7, napag-desisyon nilang tanggalin ang pagkapanalo ng kuponan ni na Ronin Leviste at Darren Flores at Governor El Rey Villaferte at Edward Francisco dahil umano sa highly unusual and statistically improbable submitted scores na naitala ng 2 kuponan. Hili ng board sa mga players na isoli ang kanilang mga tropeyo. At sabi ni Governor El Rey Villaferte, ito ay kanilang isosoli bilang pagsunod sa desisyon ng board ng Alabang Golf Club. Narito si Governor El Rey Villaferte. Anak niya. Tapos si Mark Leviste po ay vice chairman ng Mango Tea, yung anak niya member. Sabi ko nga, sana nag-ano po sila, nung contender sila, nag-withdraw na conflict of interest. At may balita pa. Kasi anong nangyari po, kami yung lamang din, binawasan yung handicap ni Ronin, biglang nagwala raw ito si Mark Leviste sa golf committee, biglang ginawa siyang champion.
Kaya nga po hindi na ako umakyat. Sabi ko, ano ba naman to? Golf lang para. Tama. Nalungkot lang po talaga ako, Leo, na nagpalabas ng resolution. Parang ang sama ng insinuation na may anomalya nangyari na wala naman talaga. Ayan, wala yung win na. Di mo isinama yung isosoli ko. Ayan, baguhin mo, dagdagan mo ng clip. Ayan. Sabi isosoli yung clip. Ayan. Ay, clip tuloy. Yung trophy. Ayan. Sa ating balitang sports, Lakay, EJ Obiena nag-uwi ng bronze sa indoor meet sa Germany. Itatay mo balitang yan, Millie Borja. Millie? Nagkamit ng bronze medal sa Filipino pole vault star EJ Obiena matapos malampasan ng 5.70 meters sa init indoor meeting Karlsruhe na ginanap sa Germany. Napunta ang gintong medalya kay Norway's Sondre Mogens Guttormsen na tumalo ng 5.84 meters, habang silver naman sa American Cole Walsh matapos maklear ang 5.78 meters. Dumating ang podium finish ni Obiena matapos ang isang mahirap na biyahe. Ilang araw lamang pagkatapos niyang makompleto ang kanyang Asian Slam sa pamamagitan ng pagwawagi ng gold medal sa Asian Indoor Championship sa China. Bago ang Karlsruhe meet, inamin ni Obiena na muntik na siyang hindi makalahok dahil sa issue ng schedule at biyahe. At sa tulong ng Philippine Embassy, naayos ang kanyang sitwasyon at naibalik ang kanyang slot sa kompetisyon. Matapos ang kanyang bronze medal finish, sinabi ni Obiena na kakailanganin niyang muling suriin ang kanyang kalagayan dahil sa pagod na dala ng biyahe. Nakatakdang sumabak si Obiena sa mga susunod na kompetisyon sa France sa February 19 at sa Poland sa February 22, bagamat aayon pa rin ng lahat kung paano tutugon ang kanyang katawan sa mga susunod na araw. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing-galing. Buti hindi nababali yung pole, no? Sana lang kahit dumami pa yung mga ganyang klaseng atleta natin. Ano? Ayan. Sa showbiz, Miss Thea. Eto na nga, at Sex Bomb Jopay muling inalok ng kasal sa gitna mismo ng kanilang reunion concert. Idatay mong balitang yan, Angelica Cosme. Sa gitna mismo ng reunion concert ng Sex Bomb Girls, muling inalok ng kasal ni Joshua Zamora ang kanyang misis na si Jopay. Babas, will you marry me again? Di naman napigilan maging emosyonal ng dancer sa nangyaring proposal. At syempre lalong lumakas ang hiyawan ng sumagot na si Jopay. I said yes. Hunyo noong nakaraang taon nang ipinagdiwang ni na Jopay at Joshua Zamora ang kanilang 11th wedding anniversary. Samantala, matapos naman ang round 5 ng Get Get Out reunion concert sa MOA Arena, inanunsyo ng Sex Bomb Girls na magkakaroon ito ng round 6 at Get Get Around the World Tour. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations kay Jopay at sa kanyang mister. Paano ang asawa niya? Joshua. Ayan, Joshua. Zamora. Ayan. At, Tisoy Oliveros. Ayan, aba, nasa last hole na raw sa Manila Golf, Golden Tee. Ba, tournament ba sa Manila Golf din? Ha? Baka magkaroon ng dayaan din ng handicapping dyan, ha? Scores, ha? At sabi nating business correspondent, Mr. Michael Ismaygayan, nagsara ang palitan sa dolyar ngayon. Magkano? 58 pesos and 53 centavos per dollar. 58.53. Well, that's no. At ayan ang kabuo natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. And yet, Balansyadong balita susunod na, Henry Uri at Miss Kay Karen Olyong. Oras, eksakto. in my Alas 5:13. dreams and with every breath I take. Ay hatid sa inyo ng Memory Ang galing-galing mo. Smart dishwasher.
dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis pag